Wow! These two verses pack a punch, don't they? Revelation 12:10 is like a victory shout from heaven itself. It's saying, game over for the enemy. The accuser, the one who's been pointing fingers at you, dragging up your past, making you feel like you're never enough. He's been thrown down. He's lost his voice in the courtroom of God. That means all those old accusations, all that shame, all that guilt, it's got no place in your story anymore. And then Isaiah 43, verses 80 and 19, comes in swinging with hope. God is telling you, stop looking back. Don't let your past define you. I'm doing something brand new, something you've never seen before. Even if you feel lost in a wilderness or dried up in a desert, God is saying, watch me make a way. Watch me bring rivers where you thought there was only dust. So, if you're feeling weighed down by your past or the enemy's accusations, remember, God has already declared your freedom and your future. He's not done with you. He's just getting started. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating na ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo. Sapagkat ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid ay itinapon na siyang nagsusumbong sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Pahayag 12, talata 10. Hindi ba ninyo naaalala ang mga dating bagay, ni hindi ba ninyo pinag-iisipan ang mga bagay noong una? Narito, gagawa ako ng bagong bagay, ngayon ay lilitaw ito, hindi ba ninyo malalaman? Gagawa pa nga ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Isaiah 43, talata 18 hanggang 19 kay JV. Wow, malakas ang dating ng dalawang bersong ito. Hindi ba ang pahayag 12, 10 ay parang isang sigaw ng tagumpay mula mismo sa langit? Sinasabi nito tapos ng laro para sa kaaway. Ang nag-akusa, ang taong nagtuturo sa iyo, naghuhukay ng iyong nakaraan at nagpaparamdam sa iyo na hindi ka kailanman sapat. Siya ay natalo, nawala ang boses niya sa korte ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng lumang akusasyon, lahat ng kahiyan, lahat ng pagkakasala, wala na itong lugar sa iyong kwento. At pagkatapos, dumating si Isaiah 43, 18 hanggang 19, na puno ng pag-asa. Sinasabi sa'yo ng Diyos, huwag ka nang lumingon pa. Huwag mong hayaang tukuyin ka ng iyong nakaraan. May ginagawa kong bagong-bagong bagay, isang bagay na hindi mo pa nakikita, no? Kahit pakiramdam mo ay nawawala ka sa isang ilang o natutuyo sa isang disyerto. Sinasabi ng Diyos, panoorin mo kung paano ako gagawa ng paraan. Paorin mo kung paano ko magdadala ng mga ilog kung saan akala mo ay puro alikabok lang. Kaya kung nabibigatan ka ng iyong nakaraan o ng mga akusasyon ng kaaway, tandaan, ipinahayag na ng Diyos ang iyong kalayaan at ang iyong kinabukasan. Hindi pa siya tapos sa iyo, nagsisimula pa lang siya. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.